Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan. Panibagong bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Suspect sa pagpatay sa batang si Geraldine Dindin Palma na isinilid pa sa maleta noong 2007, nasa kustodiyan ng mga pulis. Pero ama ni Dindin naniniwalang walang kinalaman ng suspect sa krimen. Pagpatay sa isang dating pulis at kanyang kaibigan na natagpuan sa isang kotse sa Laguna, posibleng dahil daw sa alitan sa pera. Ilang kilalang singer at banda nag-concert sa Quirino Grandstand bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ilang celebrity at socialite naman rumampa sa Pinoy Pride Ball ng isang magazine sa Makati. Kilos protesta ng mga militante na uwi sa girian at pukpukan matapos silang magpumilit makalapit sa US Embassy. At sa showbiz saksi, Queen of Pop Madonna nang gulat sa concert sa Turkey nang biglang magpakita ng kanyang dibdib. Ang inyo pong napapanood ay ang patuloy na concert sa Quirino Grandstand bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-114 na Araw ng Kalayaan. Tampok sa concert ng ilang kilalang singer at maging mga banda. Nagpakitang gilas na rin kanina ang mga pulis, sundalo at mga bumbero na umindak sa saliw ng musika. Ang iba pang balita tungkol sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, abangan maya-maya lamang. Sa ibang balita, hawak na ng mga pulis ang isa pang suspect sa pagpatay kay Geraldine Dindin Palma. Ito po yung batang natagpuang nakasilid sa isang maleta noong taong 2007. Pero paniwala ng ama ni Dindin, mali ang hinuling suspect ng mga pulis. Narito po ang aking report. Batang nakasilid sa isang palutang-lutang na maleta sa Manila Bay, ang leeg nito pinuluputan ng isang electric cord. Yan ang gumulat sa ilang residente sa breakwater sa Tondo, Maynila noong August 2007. 5 taon ding naging palaisipan sa mga pulis ang kasong ito ng batang kinilalang si Dindin Palma. Kahapon, nahuli ng mga pulis ang isang suspect. Paniwala nila, ito na raw ang susi sa kaso. Sa tagal-tagal po ng kasong ito, way back 2007, ngayon lang po siguro mabibigyan ng hustisya o katarungan ang pamilya ng biktima. Nahuli na noon si Rafi Nepa, pero pinakawalan dahil hindi sapat ang ebidensya. At hanggang ngayon, mariing itinatanggi pa rin ni Nepa ang krimen. Hindi ko po nakita yun. Wala po talaga akong alam doon ni isang kusing po. Wala po talaga akong alam doon. Oo, pero bakit ka nadidiin? Kasi po, may dala-dala po akong bag. Pero iba po yun sa pinaglagyan ng bata. Iba po yun. Yung dala-dala ko pong bag, laman po yung mga damit. Maliban kay Nepa, 5 pang ibang suspect ang hinuli ng Manila Police noong 2007. May testigo raw kasing lumantad at nagsabing ginahasa at pinatay umano nila ang 7 taong gulang na si Dindin. Pero isang buwan matapos ilibing si Dindin, pinahukay ang bangkay nito at muling inotopsy. Dito lumabas na hindi ginahasa ang bata. Ito yung exhumation report na ginawa ng NBI noong September 2007 sa katawan ng batang si Dindin Palma. Ang sinasabi dito, ang cause of death ng bata ay strangulation. Sinakal siya gamit ng isang electric cord. Pero other than that, wala nang iba pang signs of struggle na nakita doon sa katawan ng bata. In fact, nakasulat pa dito that the hymen is short, thin, and intact. Dahil dito, naniniwala ang pamilya ng biktima, mali ang mga hinuling suspect ng pulis. They were arrested on charges of rape with homicide when there was no rape. Walang mas isang kasalanan. The only kasalanan is being poor. That's the only kasalanan. They're so poor, easy to put the blame upon. Naniniwala si Ginoong Palma na ang tunay na susi sa krimen ay ang yaya ni Dindin na si Marites Untog, na huling kasama ng biktima bago siya nawala. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutuntun si Untog. Ani Palma, ilang beses man daw hulihin ng mga pulis si Nepa, hindi raw nito maibibigay ang inaasam niyang hustisya. Usually
usually po kapag may nahuhuli na sinasabi ng mga pulis na ito yung kriminal, di ba? Natutuwa yung pamilya ng biktima, pero kayo po, hindi po kayo natutuwa. Una-una kasi hindi sila yon. Hindi sila yung kriminal. Yeah, no. So it's back to zero. The case hasn't advanced. Hindi case solved. Still a case unclosed. Samantala, alitan sa pera ang sinisilip na motibo sa pagpatay sa isang dating pulis at kanyang kaibigan na natagpuan sa kotse sa Binyan, Laguna. Saksi si Julio Segovia. Sa compartment ng sarili niyang kotse, natagpo ang nakasiksik at patay na ang dating pulis na si Artemio Avellano Jr. sa matalahib na bahagi ng barangay Santo Tomas, Binyan, Laguna. Nadiscover ito matapos makita ang may umaagos na dugo mula sa compartment. Nakita na nila, naka-hazard, hindi naman nila lapitan dahil baka nga naman nasiraan lang, ganun. Pero ko actually nakita nila talagang mayroong dugo at siguro ko hindi natatagal yung ganun na mareresponde na ng barangay namin. Natagpuan ding wala ng buhay sa backseat ng sasakyan ng kaibigan daw niyang si Vicencio Panganiban. Nadamay lang kasi sinama nga ni Artemio si Vicencio. Parang nadamay lang siya kasi isang sasakyan lang sila. Bagamat di nagpaunlak ng panayam, sinabi raw ng misis ng biktimang pulis sa mga investigador, isang nagngangalang-ala ng nakaalitan ng mister. Pinabenta sa kanya yung barel. So happen na kailangan daw ni Artemio ng pera, according to the wife ni Artemio. Hindi na ibalik ni Artemio yung pera, kaya nagkakaroon sila ng diskusyon na certain Alan. At sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na di lang iisang may gawa ng krimen at posibleng malapit sila sa mga biktima. Natutukan ng malapit, gano'n. Tsaka kilala niya yung gumawa. Kasi para hindi ka makakalapit sa pulis kung alam na kalaban ko. Posible rin daw napatay na ang magkaibigan bago pa isilid sa loob ng kotse. Bali, ang tama ng dalawang biktima parang sa ulo. So meron isa sa dibdib, yung isa sa likuran. Hindi talaga bubuhayin yung ganung tama. Tuloy ang investigasyon sa krimen, lalo pat di pa rin daw tukoy ng pulisya ang mga suspect. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Maliban sa shallow low-pressure area at sa habagat na nagdadala na ng ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, binabantayan na rin ang panibagong bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes. Saksi si Trisha Zafra. Sa huling pagtaya ng Pag-asa, Huwebes ng gabi o Biyernes na ng umaga papasok sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm sa Pacific Ocean na may international name na Gukol, kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Habang nasa karagatan ay nag-iipon daw ng lakas ang bagyo, pero posibleng hindi raw mag-landfall. By the time na pumasok po siya ng Philippine Area of Responsibility, isa na po siyang typhoon o nasa typhoon category na po siya. Ang magiging contribution lang po ng ating bagyo na pinabantayan, yun nga pong enhancement na ating southwest monsoon na siya pong magpapaulan lalo na po dito sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa satellite image ng Weather Central, namataan sa bahaging ito ng Pacific Ocean ang bagyong papangalanang Butchoy. Pero di pa man lumalapit si Butchoy, nananalasan na ang shallow low pressure area o namumuong sama ng panahon na nasa mahigit 100 kilometro mula southwest Cotabato. 5 barangay sa Glan Sarangani na ang binaha, patay ang isang lalaki. Ilang bangka rin ang tinaob ng matinding alon sa Sarangani Bay. 30 mangingisda ang nasagip habang pinaghahanap ang iba pa. Dahan-daang pamilya rin ang inilikas dahil sa pagbaha sa Sultan Kudarat. Sa Marilog, Davao City, isang buhay naman ang kinitil ng landslide na bunsod ng pag-uulan. Di rin nakaligtas sa pagbaha ang Kidapawan City. Mahigit 100 pamilya ang apektado ayon sa NDRRMC. Karamihan ay nakatira malapit sa umapaw na Nuangan River. Kwento ng mga residente, lampas tao ang baha kagabi. Hanggang bukas ay magpapatuloy ang kalat-kalat na pag-ulan sa Hilaga at Kanlurang Luzon, pati Metro Manila dahil sa habagat. Makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang Kanlurang Kabisayaan at Mindanao. Trisha Zafra ang inyong saksi. Inaasahang malinaw na ngayong gabi ang tubig gripo sa ilang lugar sa Quezon City. Na kanina umaga po ay may halo raw na putik. Pero ayon sa Manila Water, hindi pa rin ito maaaring inumin. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi ulan o
tumagas na tubo ang nagpabaha sa panulukan ng Timog at Mother Ignacia Avenue sa Quezon City kaninang hapon, kundi sadya raw pagpapalabas ng maruming tubig ng Manila Water. Kaninang umaga, may halong putik ang tubig gripo ng ilang lugar sa Quezon City. Nagkulay brown na talaga yung tubig. Ulit-ulit po ako nagbalo kanina. Kasi syempre madumi po yung tubig. Tapos mabuti mga dikolor po yung mga binanlawan ko kanina. Ikinabahala rin ni Erlinda ang maduming tubig gripo nila. Lalo't karinderya ang kanyang negosyo. Bakit ganito ang tubig maitim? Mamaya po magkasakit tayo. Kaya nag-iingat din po kami dahil kami rin kumakain ng lutong ulam. Kung makasakit po ng tiyan. Ayon sa Manila Water, nakaapekto ang pansamantalang pagpapadaloy ng tubig sa pipeline ng Cubao Pump Station na dapat sana'y magmumula sa N. Domingo Pump Station. Sa paglipat natin na yon, nagkaroon tayo ng tinatawag na reversal ng flow o kumbaga nag-iba yung daloy ng tubig kung kaya parang nabulabog yung tining dun sa loob ng pipe na yon at yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng water discoloration. Hihingi kami ng paumanhin muna talaga dun sa mga customers natin. Ito yung tinatawag na flushing ng fire hydrant. Ang ginagawa niyan, merong malaking volume ng tubig doon sa loob ng pipeline na itinutulak palabas yung mga sediments tulad ng mga putik, mga bato, palabas ng water system para malinis na yung dadaloy na tubig sa mga bahay. Inaasahang magiging malinaw na ang tubig ngayong gabi pero hindi muna maaaring inumin hanggat hindi inaanunsyo ng Manila Water. Pagsamantala ngayon yung tubig ay maaaring gamitin for other uses, mga panlinis, mga ganyan. Pero siguro hindi muna yung sa pang-inom until matapos natin talaga yung flushing at makuha natin yung talagang resulta sa laboratorio na talagang compliant na siya dun sa standards na. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.